Sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok ng Sierra, may isang dalagang kinatatakutan at hinahangaan ng marami, si Amara. Hindi siya tulad ng karaniwang dalaga sa kanilang lugar. Habang ang iba ay abala sa paghahabi, pagtitinda o pag-aalaga ng pamilya, si Amara ay nakatayo sa gitna ng sabungan. Matapang, walang pag-aalinlangan, at may matang tila sanay na sa panganib. Bata pa lamang siya nang matutunan ang sining ng sabong. Ang kanyang ama, si Mang Dario, ay isang kilalang sabungero sa buong lalawigan. Ngunit hindi lamang basta sabungero, isa siyang alamat. Maraming beses na niyang natalo ang pinakamahuhusay, at ang kanyang mga manok ay tila may sariling talino sa laban. Hindi sapat ang lakas, madalas niyang sabihin kay Amara noon. Kailangan mong maramdaman ang kalaban. Ang galaw niya, ang takot niya. Lumaki si Amara sa mga salitang iyon. At nang mawala ang kanyang ama sa isang misteryosong gabi, isang gabi na sinasabing may kakaibang nilalang na gumala sa gubat, si Amara ang pumalit sa kanya. Sa edad na 18, siya na ang bagong pangalan sa sabungan. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Isang babae sa sabungan, bulong ng ilan. Hindi magtatagal yan, sabi ng iba. Ngunit isa-isa silang napatahimik. Sa bawat laban, hindi lamang panalo ang nakukuha ni Amara, kundi respeto. At kasabay nito, inggit. Isang hapon, habang papalubog ang araw at ang huling laban ay matatapos na, may isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Nakasuot ito ng kupas na barong at may hawak na tungkod na tila matagal nang kasama sa paglalakbay. "Tapos ka na ba, Hija?" tanong nito. Hindi agad sumagot si Amara. Sanay siyang umiwas sa mga estranghero. "Depende," sagot niya. "Kung may laban pa, hindi pa." Ngumiti ang matanda. "Hindi sabong ang laban na tinutukoy ko." Napatigil si Amara. May kakaiba sa tono ng matanda. Parang may lalim na hindi niya maipaliwanag. "May hinahanap ka ba?" tanong niya. "Hindi," sagot ng matanda. "Ikaw ang hinahanap." Nanginig ang hangin. Hindi literal, ngunit may kakaibang lamig na dumaan sa balat ni Amara. "Anong ibig mong sabihin?" "Ang dugo mo," patuloy ng matanda. "Hindi lang basta dugo ng sabungero." Napakunot noo si Amara. "Kung nagbibiro ka..." "Hindi ako nagbibiro." Biglang tumingin ang matanda sa bundok. "May gumagalaw doon. Matagal ka na nitong minamasdan." Napalingon si Amara. Ang bundok, ang parehong bundok kung saan nawala ang kanyang ama. Tahimik, madilim, at tila may lihim na humihinga sa loob nito. "Kung matapang ka talaga," sabi ng matanda, "umakyat ka roon sa susunod na kabilugan ng buwan." "Bakit?" tanong ni Amara. Ngumiti ang matanda, ngunit sa pagkakataong iyon, may kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. "Doon mo malalaman kung sino ka talaga." At bago pa makapagsalita si Amara, wala na ang matanda. Parang usok na naglaho, napaatras si Amara. "Imposible!" bulong niya. Ngunit kahit pilitin niyang baliwalain ang nangyari, hindi niya magawa. Lalo na nang mapansin niyang ang kanyang pinakamalakas na manok, ang tinatawag niyang bagwis, ay tila balisa. Karaniwan, si bagwis ay kalmado. Ngunit ngayon, hindi mapakali.
parang may nararamdamang hindi nakikita. "Anong meron sa'yo?" tanong ni Amara habang hinahaplos ang balahibo nito. Biglang tumilaok si Bagwis. Malakas, matinis at tila may babala. At sa sandaling iyon, may narinig si Amara. Isang yabag, mabigat, hindi mula sa tao, mula sa gubat. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa gilid ng sabungan, kung saan nagsisimula ang kakahuyan, may aninong nakatayo, matangkad, hindi gumagalaw, ngunit naroon. Hindi niya maaninag ang mukha, ngunit may kakaiba sa tindig nito, parang hindi ito tao. At sa isang iglap, nawala rin ito. Napahigpit ang hawak ni Amara kay Bagwis. "Hindi ako natatakot," bulong niya sa sarili. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya sigurado kung totoo iyon. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Ang hangin ay tila may dalang bulong. Ang bawat kaluskos ay parang may kahulugan. At sa kanyang panaginip, nakita niya ang kanyang ama. Nakatalikod ito, nakatayo sa gitna ng gubat. "Ama!" sigaw ni Amara. Ngunit hindi siya nilingon nito. Sa halip, unti-unti itong naglaho sa dilim. At mula sa likuran nito, may lumitaw. Isang nilalang na kalahating tao, kalahating kabayo. Matangkad, mabalahibo, at may mga matang kumikislap sa dilim. Isang tikbalang. Nagising si Amara, na pawis na pawis. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. At sa labas ng kanyang bintana, may narinig siyang yabag muli. Mas malinaw na ngayon. Mas malapit. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. At nang sumilip siya, tumigil ang mundo. Sa ilalim ng puno ng balete, may nakatayo. Hindi na ito anino. Hindi na ito ilusyon. Ito ay totoo. Isang tikbalang. At sa pagkakataong ito, nakatingin ito diretso sa kanya. Walang galaw. Walang salita. Ngunit malinaw ang mensahe. Kilala siya nito. At tila matagal na siyang hinihintay. Napatakip ng bibig si Amara. Hindi siya sumigaw. Hindi siya tumakbo. Sa halip, tumitig siya pabalik. Dahil sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. May kakaibang pakiramdam na bumangon. Hindi takot, kundi pagkilala. At doon nagsimula ang kwentong magbabago sa kanyang buhay, magpakailanman. Hindi agad nawala sa isipan ni Amara ang nakita niya sa ilalim ng punong balete. Kinabukasan, tila normal ang lahat sa baryo. Maagang nagbangon ang mga magsasaka. Umalingaw-ngaw ang tilaok ng mga manok at muling nabuhay ang sabungan sa gitna ng plaza. Ngunit para kay Amara, may nagbago na. May bumukas na hindi na muling maisasara. Habang pinapakain niya si Bagwis, hindi niya maiwasang mapatingin sa bundok. Tahimik ito mula sa malayo. Tila walang bahid ng misteryo. Ngunit alam niyang hindi iyon totoo. "Hindi ka mapakali," sabi ng isang boses mula sa likuran niya. Lumingon si Amara at nakita si Lito, ang matalik niyang kaibigan mula pagkabata. Isa rin itong sabungero. Ngunit mas pinili nitong manatili sa anino ng mas malalakas. "May iniisip ka," dugtong ni Lito habang nakasandal sa poste. "Wala," mabilis na sagot ni Amara. Ngunit ngumiti lang si Lito. "Hindi mo ako maloloko. Simula kagabi, parang may multo kang nakita."
Hindi sumagot si Amara. Sandaling natahimik ang dalawa hanggang sa muling magsalita si Lito. Amara, may mga naririnig akong kwento. Napatingin si Amara sa kanya. Anong kwento? Sa bundok, sagot ni Lito. Sabay turo roon. May mga nawawala raw, hindi lang hayop, pati tao. Bahagyang kumunot ang noo ni Amara. Matagal nang may ganong kwento. Pero iba na ngayon, giit ni Lito. May mga nagsasabing may nakikita silang nilalang. Hindi na kinailangan pang sabihin kung anong nilalang iyon. Alam na ni Amara. Tikbalang, bulong ni Lito. Tumahimik si Amara. Hindi yan totoo, sabi niya sa huli. Ngunit kulang sa paniniwala ang kanyang tinig. Sigurado ka? Tanong ni Lito. Kasi ako, hindi na. Napalingon si Amara sa bundok. At sa kaibuturan ng kanyang isip, muling sumagi ang imahe ng nilalang sa ilalim ng balete. Ang mga mata nito, ang paraan ng pagtitig nito sa kanya, parang may sinasabi. Kung sakali man na totoo, wika ni Amara, hindi ibig sabihin na dapat tayong matakot. Napailing si Lito. Hindi lahat ng laban kayang talunin, Amara. Ngumiti si Amara. Ngunit may kakaibang tapang sa kanyang mga mata. Tingnan natin. Lumipas ang mga araw. Ngunit hindi nawala ang pakiramdam na may nagmamasid kay Amara. Sa bawat hakbang niya, sa bawat laban sa sabungan, sa bawat pag-uwi niya sa kanilang bahay, tila may matang sumusunod sa kanya. At habang papalapit ang kabilugan ng buwan, lalo itong lumalakas. Hanggang sa dumating ang gabi na iyon, tahimik ang buong baryo. Ang liwanag ng buwan ay sapat upang makita ang bawat detalye ng paligid. Ang mga puno, ang mga bahay, ang landas patungo sa bundok. At sa unang pagkakataon, hindi nagdalawang isip si Amara. Isinuot niya ang kanyang lumang bota. Kinuha ang maliit na kutsilyong pamana ng kanyang ama at iniwan ang bahay nang walang paalam. Hindi siya lumingon. Hindi siya natakot. Sa halip, tila may humihila sa kanya paakyat. Ang landas patungo sa bundok ay makitid at madulas. Ang mga sanga ng puno ay tila humahaplos sa kanyang balat. At ang hangin ay may dalang malamig na bulong. Ngunit hindi siya tumigil. Hanggang sa makarating siya sa gitna ng gubat. Doon, tumigil ang lahat. Walang hangin, walang tunog. Tila pinigil ng mundo ang hininga nito. At narito ka na. Napalingon si Amara. Ang matandang lalaki mula sa sabungan ay nakatayo sa likuran niya. Hindi siya nagulat. Parang inaasahan na niya ito. Sabi ko sa iyo, wika ng matanda, ikaw ang hinahanap. Bakit ako? Tanong ni Amara. Dahan-dahang lumapit ang matanda. Dahil sa dugo mo, sagot nito. At sa kapalaran mo. Bago pa makapagsalita si Amara, may narinig silang yabag, mabigat, paikot, at papalapit. Unti-unting nagdilim ang paligid, kahit maliwanag ang buwan. At mula sa likod ng mga puno, may lumitaw ang tikbalang. Mas malinaw na ngayon, mas malapit, mas totoo. Ang katawan nito ay matangkad at matipuno, balot ng maitim na balahibo. Ang ulo nito ay kahawig ng kabayo. Ngunit ang mga mata nito ay hindi panghayop,
kundi pang tao. At sa mga matang iyon, may kakaibang lalim. Hindi ito galit. Hindi ito mabangis. Ito ay mapagmasid. Napahigpit ang hawak ni Amara sa kanyang kutsilyo. Ngunit hindi siya umatake. Sa halip, nanatili siyang nakatayo. "Tingnan mo siya," sabi ng matanda. "Hindi siya kaaway." "Kung hindi," sagot ni Amara, "ano siya?" Hindi sumagot ang matanda. Ang tikbalang ang lumapit. Dahan-dahan. Maingat. Parang ayaw itong matakot si Amara. At nang huminto ito sa harapan niya, nagkatinginan sila. At sa sandaling iyon, may nangyari. Isang alon ng alaala ang dumaloy sa isipan ni Amara. Mga imahe, mga tinig, mga pangyayaring hindi niya maalala kung kailan niya naranasan. Ngunit tila bahagi ng kanyang pagkatao. Isang gubat, isang babae, isang lalaking hindi tao, at isang pangako. Napaatras si Amara. Hinahabol ang hininga. "Ano yon?" bulong niya. "Ang nakaraan," sagot ng matanda. "Hindi ko naiintindihan." Maiintindihan mo," putol nito. Sa tamang panahon, muling tumingin si Amara sa tikbalang. At sa pagkakataong iyon, may nakita siyang hindi niya inaasahan. Hindi lamang lakas, hindi lamang misteryo, kundi lungkot. "At bakit ako?" muling tanong niya. Tahimik ang gubat. Ngunit ang sagot ay dumating mula sa nilalang sa kanyang harapan. Hindi sa salita, kundi sa isipan. "At dahil ikaw ang itinakda," napatigil si Amara. Hindi niya alam kung paano, ngunit malinaw niyang narinig iyon. At sa sandaling iyon, alam niyang hindi na siya makakabalik sa dati niyang buhay. Hindi agad nakapagsalita si Amara matapos ang tinig na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi iyon guni-guni. Hindi rin iyon panaginip. Narinig niya. Malinaw. "At dahil ikaw ang itinakda," napatingin siya sa tikbalang na nasa kanyang harapan. Nakatayo ito ng tuwid. Hindi gumagalaw. Ngunit ang presensya nito ay tila bumabalot sa buong paligid. Ang mga mata nito, malalim, tahimik at puno ng lihim, ay hindi umaalis sa kanya. "Hindi ako naniniwala sa tadhana." Mahina ngunit matatag na wika ni Amara. Ngunit kahit siya mismo, naramdaman niyang kulang sa bigat ang kanyang sinabi. "Hindi mo kailangang maniwala," sagot ng matandang lalaki. Dahil ang tadhana hindi nangangailangan ng pahintulot. Napatingin si Amara sa matanda. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, mas malinaw niyang nakita ang mukha nito. May mga linya ng panahon sa noo, ngunit ang mga mata ay buhay. Tila maraming alam at mas marami pang itinatago. "Sino ka ba talaga?" tanong niya. Ngumiti ang matanda, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. "Isang tagapagbantay," sagot nito. "Isang saksi sa mga pangakong hindi natupad." Hindi naunawaan ni Amara ang ibig sabihin nito. Ngunit bago pa siya makapagtanong muli, isang malamig na hangin ang dumaan. At kasabay nito, lumapit pa ang tikbalang. Isang hakbang, dalawa, hanggang sa halos magkatapat na sila. Instinktong umatras si Amara, ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi siya mahina, hindi siya matatakutin. Ngunit sa harap ng nilalang na iyon, hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Hindi iyon purong takot.
kundi isang uri ng pagkilala. "Tingnan mo ang mga mata niya," sabi ng matanda. Dahan-dahang itinuon ni Amara ang kanyang tingin sa tikbalang. At sa sandaling iyon, muling bumuhos ang mga alaala. Ngunit ngayon, mas malinaw, mas buo. Isang dalagang kahawig niya, nakatayo sa gitna ng gubat, nakasuot ng lumang saya, hawak ang kamay ng isang nilalang na kahawig ng tikbalang sa kanyang harapan. Ngunit ang nilalang na iyon ay nakangiti at ang dalaga ay umiiyak. "Hindi kita iiwan," sabi ng dalaga. "Ngunit kailangan mo," sagot ng nilalang. "Hindi," sigaw nito. "Hindi ko kaya." Para sa kanya, mahina, ngunit matatag na sagot ng nilalang. "At sa darating na panahon, babalik ka." Biglang naglaho ang mga imahe. Napahawak si Amara sa kanyang ulo. Tila umiikot ang mundo. "Ano yon?" hingal niyang tanong. "Ang alaala ng dugo mo," sagot ng matanda. "Hindi ka basta-basta dalaga, Amara." "Tigilan mo yan," galit na wika ni Amara. "Hindi ako naniniwala sa mga ganyang kwento." Ngunit sa kanyang dibdib, may tumitibok na hindi niya maipaliwanag. "Ang iyong ina," patuloy ng matanda, "ay hindi mula sa mundong ito." Nanlaki ang mga mata ni Amara. "Kasalanan yan," mariin niyang sagot. "Ang ina ko ay isang simpleng babae na natagpuan ng iyong ama sa gubat." Puto, tol ng matanda. Natahimik si Amara. Dahil totoo iyon. Hindi kailanman ikinuwento ng kanyang ama kung paano niya nakilala ang kanyang ina. Laging umiwas ito sa tuwing tatanungin. At ang iyong ama, dugtong ng matanda, ay hindi lamang sabungero. Unti-unting bumigat ang hangin. "Ano ang ibig mong sabihin?" mahina niyang tanong. Bago sumagot ang matanda, kumilos ang tikbalang. Ibinaba nito ang ulo nito ng bahagya, parang paggalang. At sa pagkakataong iyon, isang salita ang pumasok sa isipan ni Amara. "Dario." Napaatras siya. "Ama," bulong niya. Napatingin siya sa tikbalang. At sa unang pagkakataon, may kakaibang kirot na bumalot sa kanyang puso. "Hindi," mahina niyang wika. "Hindi posible." "Hindi siya ang ama mo," agad na sabi ng matanda. "Ngunit kilala niya ang ama mo." Napahigpit ang kamao ni Amara. "Nasaan siya?" mariin niyang tanong. "Nasaan ang ama ko?" Tahimik ang gubat. At ang tikbalang, unti-unting tumalikod. Parang inaanyayahan siyang sumunod. "Kung gusto mong malaman ang katotohanan," sabi ng matanda, "sumunod ka." Hindi nagdalawang isip si Amara. Sa kabila ng takot, sa kabila ng kalituhan, sumunod siya. Mas lumalim sila sa gubat, mas dumilim ang paligid. At habang naglalakad sila, napansin ni Amara na tila nagbabago ang anyo ng lugar. Ang mga puno ay mas matataas, mas makakapal. Ang lupa ay tila humihinga. At sa gitna ng lahat, may isang lugar na naiiba, isang clearing. At sa gitna nito, may isang lumang puno, mas malaki kaysa sa iba, mas matanda, at tila may sariling buhay. "Dito," sabi ng matanda. Huminto ang tikbalang sa harap ng puno, at dahan-dahan, ipinatong nito ang kamay nito sa puno. Sa sandaling iyon, nagliwanag ang paligid, at mula sa ugat ng puno, may lumitaw, isang pamilyar na bagay.
isang lumang panyo, at sa ibabaw nito, isang singsing. Nanginginig na lumapit si Amara. Kilala niya ang singsing na iyon. Iyon ang laging suot ng kanyang ama. "Ama!" bulong niya. At sa sandaling hinawakan niya ang singsing, isang huling alaala ang bumungad sa kanya. Ang kanyang ama, sugatan. Nakatingin sa tikbalang. "At kung sakaling hindi ako makabalik," sabi nito, "alagaan mo siya." "Babalik siya!" sagot ng tikbalang. Ngunit hindi sumagot ang kanyang ama. Sa halip, unti-unti itong naglaho sa dilim. Nagbalik si Amara sa kasalukuyan. Nanginginig ang kamay. "Patay na siya," mahina niyang wika. Walang sumagot dahil alam na nila ang katotohanan. Unti-unting napaupo si Amara sa lupa. At sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang mawala ang kanyang ama, tumulo ang kanyang luha. Ngunit sa gitna ng sakit, may isang tanong na nanatili. "At ikaw?" sabi niya habang tumitingin sa tikbalang. "Bakit mo siya pinangakuan?" Tahimik ang nilalang. Ngunit sa mga mata nito, may isang sagot. Hindi sa salita, kundi sa damdamin. "At dahil ikaw ang dahilan." Napatigil si Amara. At sa sandaling iyon, nagsimula niyang maunawaan. Ang lahat ng ito ay hindi aksidente, kundi isang kwento na matagal nang nagsimula bago pa siya isinilang. Ang hangin sa paligid ng sinaunang puno ay nanatiling tahimik, tila nakikiisa sa bigat ng mga katotohanang unti-unting bumabalot kay Amara. Nakapako ang kanyang tingin sa singsing na nasa kanyang palad. Ang malamig nitong metal ay tila may sariling tibok, parang buhay, parang may alaala. "Ito ang dahilan," bulong niya sa sarili. Dahan-dahan siyang tumayo. Hindi na siya ang parehong dalagang dumating sa gubat ilang sandali lamang ang nakalipas. May nagbago. Hindi pa ganap, ngunit sapat upang maramdaman niya na ang kanyang landas ay hindi na simpleng landas ng isang sabungera. Ito ay mas malalim, mas mapanganib. "At ano na ngayon?" tanong niya, nakatingin sa matanda. "Ano ang dapat kong gawin?" Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, lumapit ito sa puno at hinaplos ang magaspang nitong balat. Parang kinakausap ang isang matagal ng kaibigan. Ang tanong, sabi nito, ay hindi kung ano ang dapat mong gawin. Huminto ito at tumingin kay Amara. Kundi kung handa ka bang tanggapin. Ang alin? Matalim na tanong ni Amara. Ang matanda ay tumingin sa tikbalang. At sa isang iglap, parang nagbago ang paligid. Ang liwanag ng buwan ay mas luminaw at ang anino ng tikbalang ay tila humaba at nag-anyong mas makatao. Unti-unting lumapit ang nilalang kay Amara. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya umatras. Sa halip, tumayo siya ng tuwid, hawak ang singsing at hinarap ito. "Ano ka ba talaga?" tanong niya. Sandaling natahimik ang lahat. At pagkatapos, isang tinig ang muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang bantay! Napapikit si Amara. Narinig niya iyon. Muli, hindi sa tainga, kundi sa loob mismo ng kanyang pagkatao. Bantay ng ano? Tanong niya. Ng hangganan. Napakunot ang noo ni Amara. Anong hangganan?
Ang mundo ninyo at ng amin. Napatingin siya sa matanda na tila hindi nagulat sa nangyayari. Hindi lahat ng nakikita mo, paliwanag ng matanda, ay mula sa iisang mundo. May mga bagay na matagal nang naninirahan sa pagitan. Mga nilalang, dagdag nito, na pinili ang katahimikan kaysa pakikialam. Pero may mga panahong nasisira ang balanse. Dugtong pa nito. Napahigpit ang hawak ni Amara sa singsing. At ako? Tanong niya. Ano ang kinalaman ko sa lahat ng yan? Hindi sumagot ang matanda. Sa halip, ang tikbalang ang lumapit pa. Hanggang sa halos magdikit ang kanilang mga noo. At sa sandaling iyon, isang matinding alon ng damdamin ang bumalot kay Amara. Hindi na ito mga imahe lamang, kundi mga pakiramdam, pagmamahal, pangungulila, at isang pangakong hindi naputol. Napaatras si Amara, hinihingal. Hindi ito totoo, bulong niya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang totoo. Ang ina mo, mahina ngunit malinaw na wika ng matanda, ay mula sa lahi ng mga tagapangalaga. Mga nilalang na may kakayahang maglakbay sa pagitan ng dalawang mundo. At ang iyong ama, dugtong nito, ang nagligtas sa kanya mula sa isang digmaan na hindi ninyo alam na naganap. Napatingin si Amara sa tikbalang. At siya, tanong niya, isa sa mga natira, sagot ng matanda. Isang hari ng gubat na piniling manatili sa pagitan upang bantayan ang hangganan. Hari, hindi basta nilalang. Napabuntong hininga si Amara. At bakit ako? Muling tanong niya. Ngunit ngayon ay may pagod na sa kanyang tinig. Bakit ako ang napili? Hindi sumagot ang matanda. Dahil ang sagot ay nasa harapan niya. Ang tikbalang ay muling yumuko, hindi bilang pananakot, kundi bilang paggalang. At sa kanyang isipan, isang huling salita ang umalingaw-ngaw. Dahil ikaw ang tulay. Napapikit si Amara. Isang tulay sa pagitan ng dalawang mundo, sa pagitan ng nakaraan at ng hinaharap, at sa pagitan ng isang pangakong matagal ng binitawan at ng pag-ibig na hindi kailanman nawala. Hindi ko ito pinili, mahina niyang wika. Ngunit ikaw ang pinili, sagot ng matanda. Tahimik ang gabi. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na ito nakakatakot. Sa halip, tila may naghihintay. At kung tumanggi ako? Tanong ni Amara. Sandaling natahimik ang matanda. At kung tumanggi ka? Sagot nito sa huli. Mawawala ang balanse. Magbubukas ang hangganan. At ang mga bagay na hindi dapat makapasok sa mundo ninyo, hindi na nito tinapos ang pangungusap. Hindi na kailangan. Naiintindihan na ni Amara. Napatingin siya sa tikbalang. At sa pagkakataong iyon, hindi na siya nakakita ng halimaw, kundi isang nilalang na may dalang bigat ng isang pangako at ng isang kaharian. Kung tatanggapin ko, wika niya, ano ang kapalit? Tahimik ang paligid. At ang sagot ay dumating ng dahan-dahan. Ang dati mong buhay, napapikit si Amara. Ang sabungan, ang baryo, ang simpleng buhay na nakasanayan niya. Lahat ng iyon, mawawala. Ngunit kapalit nito, ang katotohanan at ang papel na matagal nang naghihintay sa kanya. Dahan-dahan niyang ipinasok
ang singsing sa kanyang daliri. At sa sandaling iyon, nagliwanag ang buong gubat. Ang hangin ay umihip ng malakas. At ang mga dahon ay tila sumayaw sa paligid niya. Binuksan ni Amara ang kanyang mga mata. At sa pagkakataong iyon, hindi na siya ang dati. Mas malinaw ang kanyang paningin. Mas matalas ang kanyang pandama. At sa kanyang harapan, ang tikbalang ay nakatingin sa kanya. Ngunit ngayon, may kakaibang pagbabago. Sa mga mata nito, may pag-asa. At ngayon, tanong ni Amara, ngumiti ang matanda. Ngayon, sabi nito, nagsisimula pa lamang ang tunay mong laban. At sa kaibuturan ng gubat, may isang bagay na gumalaw. Isang presensyang mas madilim, mas mapanganib, at matagal nang naghihintay na tuluyang masira ang balanse. Ang liwanag na sumabog mula sa sinaunang puno ay unti-unting humupa, ngunit ang pagbabago kay Amara ay nanatili. Hindi na siya ang parehong dalagang sabungera na kilala ng baryo. May bago sa kanyang paningin. Tila nakikita niya ang mga bagay na dati nakatago. Ang bawat galaw ng hangin ay may kahulugan. Ang bawat anino ay may pinanggagalingan. At ngayon, mahina niyang wika, ano ang dapat kong harapin? Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, tumingin ito sa kailaliman ng gubat na para bang may pinakikinggan na hindi marinig ng karaniwang tainga. Hindi lang ikaw ang nagising ngayong gabi, sagot nito sa huli. Napatingin si Amara sa direksyong tinitingnan ng matanda. Sa una, wala siyang nakita. Ngunit ilang sandali pa, may naramdaman siya. Isang presensya, mabigat, malamig, at puno ng galit. Parang may gumagapang sa ilalim ng lupa, unti-unting umaakyat mula sa kailaliman. Hindi ito ang hangin, bulong niya. Hindi, sagot ng matanda. Ito ay isang bagay na matagal nang natutulog. Napalingon si Amara sa tikbalang. Ang nilalang ay hindi nakalmado. Bahagya itong umusad, tila handang sumugod anumang oras. Ang mga mata nito ay nagdilim, at ang hangin sa paligid nito ay naging mabigat. Ano yon? Tanong ni Amara. Isang nilalang na hindi dapat nagising, sagot ng matanda. Isang anino mula sa panahong nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng inyong mundo at ng amin. Napahigpit ang hawak ni Amara sa kutsilyo. Bakit ngayon? Tanong niya. Dahan-dahang lumingon ang matanda sa kanya. Dahil sa'yo, parang tumigil ang mundo. Ano? Hindi makapaniwalang tanong ni Amara. Ang dugo mo, paliwanag ng matanda. Ang kapangyarihang dumadaloy sa'yo, iyon ang nagbukas ng pinto. Hindi ko ginusto ito, marinyang sagot. Ngunit nangyari na, kalmadong tugon ng matanda. Tahimik ang gubat, ngunit ang presensya, lalo pang lumalakas. At sa pagkakataong iyon, nakita na ni Amara. Sa malayo, sa pagitan ng mga puno, may gumagalaw. Isang hugis na hindi maipaliwanag. Hindi ito buo. Parang usok, parang anino, ngunit may anyo. Isang anyong pilit na bubuo mula sa dilim. Hindi yan tikbalang, bulong ni Amara. Hindi, sagot ng matanda, at hindi rin tao. Unti-unting lumapit ang anino, at sa bawat hakbang nito, parang namamatay ang paligid. Ang mga dahon ay natutuyo
Ang lupa ay nagiging malamig at ang hangin tila nawawala. Napaatras si Amara sa kauna-unahang pagkakataon mula nang umakyat siya sa bundok. Nakaramdam siya ng tunay na takot. "Hindi ko kayang labanan yan," mahina niyang sabi. Ngunit bago pa makasagot ang matanda, kumilos ang tikbalang. Isang malakas na yabag ang ginawa nito at sa isang iglap, nasa harapan na ito ni Amara. Parang pader, parang tagapagtanggol. "At hindi mo kailangang mag-isa," wika ng matanda. Unti-unting itinaas ng tikbalang ang ulo nito. At sa unang pagkakataon, may narinig si Amara na hindi lamang tinig sa kanyang isipan, kundi isang tunay na tunog, isang malalim na ungol na tila galing sa kaibuturan ng lupa. At sa sandaling iyon, nagliwanag ang mga mata nito. "Umatras ka," sabi ng matanda kay Amara. Hindi na siya nakipagtalo. Dahan-dahan siyang umatras. Ngunit hindi inaalis ang tingin sa nangyayari. Ang anino ay huminto. Parang sinusukat ang tikbalang. Parang kinikilala ang isang matagal ng kalaban. "At bumalik ka," bulong ng matanda. Ngunit hindi iyon para kay Amara, kundi para sa anino. Sa halip na umatras, ngumiti ang anino. Hindi ito literal na ngiti, ngunit may pakiramdam ng panunuya sa hangin. At sa isang iglap, sumugod ito. Isang mabilis na galaw. Isang pag-atake na halos hindi makita. Ngunit sinalubong ito ng tikbalang. Nagbanggaan ang dalawa at ang buong gubat yumanig. Napahawak si Amara sa puno upang hindi matumba. Ang hangin ay nagwala. Ang lupa ay kumilos. At ang liwanag ng buwan ay tila naglaho. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang laban. Ang tikbalang, malakas, matatag, at parang hindi matinag. At ang anino, mabilis, madulas, at walang anyong tiyak. Hindi ito laban ng lakas, kundi laban ng kalikasan. Hindi siya mananalo, bulong ni Amara. Hindi niya alam kung bakit, pero naramdaman niya iyon. Ang anino ay hindi basta kalaban. Ito ay isang bagay na hindi kayang patayin sa karaniwang paraan. "May kailangan kang gawin," biglang sabi ng matanda. Napalingon si Amara. "Ano?" tanong niya. "Ang singsing," sagot nito. "Hindi lang iyon alaala." Tumingin si Amara sa kanyang daliri. Ang singsing ay bahagyang kumikinang. "At ano ang gagawin ko?" "Makinig ka," sabi ng matanda. "Sa sarili mo." Napapikit si Amara. Sa gitna ng ingay, sa gitna ng laban, sinubukan niyang hanapin ang katahimikan. At doon, may narinig siya. Isang mahina, ngunit malinaw na tinig. Hindi mula sa labas, kundi mula sa loob niya. "Tumawag ka." Binuksan ni Amara ang kanyang mga mata. "At paano?" Ngunit alam na niya ang sagot. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. At sa unang pagkakataon, nagsalita siya hindi bilang isang sabungera, kundi bilang isang tulay. "Lumabas ka," mariin niyang wika. At sa sandaling iyon, nagliwanag ang singsing. At mula sa lupa, may sumagot. Ang hangin ay tumigil. Ang anino ay napaatras. At ang tikbalang ay muling tumayo ng tuwid. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa.
Dahil sa likod ni Amara, may mga anyong unti-unting lumilitaw mula sa liwanag. Mga nilalang, mga tagapangalaga, mga katulad ng kanyang ina. At sa sandaling iyon, nagsimula ang isang digmaan na matagal nang ipinagpaliban. Ang liwanag mula sa singsing ay hindi lamang basta liwanag. Ito ay tila pintuang muling binuksan sa pagitan ng dalawang mundo. Sa likod ni Amara, unti-unting nag-anyong malinaw ang mga nilalang na sumagot sa kanyang tawag. Hindi sila ganap na tao, ngunit hindi rin lubos. Nakakaiba. Ang kanilang anyo ay may halong liwanag at laman. Mga matang kumikislap sa karunungan. Mga mukhang payapa, ngunit may bakas ng matagal na pakikidigma. Ang bawat isa sa kanila ay tila nagmula sa parehong pinanggalingan ng kanyang ina. Mga tagapangalaga, bulong ng matanda, may halong paggalang. Napalingon si Amara, bahagyang nabigla. "Sila ang lahi ng ina ko?" tanong niya. Tumango ang matanda. "At ngayon tinanggap ka na nila." Ngunit bago pa man tuluyang maunawaan ni Amara ang lahat, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa gubat. Ang anino, mas nagdilim ito. Mas lumaki. Parang nagagalit. Parang hindi matanggap ang presensya ng liwanag. "Hindi ito matutuwa," sabi ng matanda. "Hindi rin ako," sagot ni Amara. Ngunit ngayon ay may kakaibang lakas sa kanyang tinig. Sa kanyang harapan, ang tikbalang ay muling tumindig. Hindi na lamang bilang tagapagtanggol, kundi bilang pinuno. At sa pagkakataong ito, naramdaman ni Amara ang koneksyon nila. Hindi na ito basta pagkilala, kundi isang ugnayang mas malalim. "Hindi kita pababayaan," bulong niya. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit naramdaman niya ang tugon. Hindi sa salita, kundi sa galaw. Bahagyang yumuko ang tikbalang. Parang kinikilala ang kanyang sinabi. At pagkatapos, sumugod ito muli. Ang laban ay hindi na lamang laban ng dalawa. Ang mga tagapangalaga ay kumilos. Ang liwanag mula sa kanilang mga kamay ay naging mga hibla na pumalibot sa anino. Parang sinusubukang higpitan, kontrolin at pigilan ang paglawak nito. Ngunit ang anino ay hindi basta-basta. Sumabog ito sa madilim na usok, kumawala mula sa mga liwanag at umatake sa iba't ibang direksyon. Isa sa mga tagapangalaga ang natamaan. Napaatras ito, tila ng hina. "Hindi sapat ang liwanag lamang," sabi ng matanda. "Kailangan ng balanse." Napalingon si Amara. "Anong ibig mong sabihin?" "Hindi mo maaaring itulak ang dilim nang hindi mo ito nauunawaan," sagot nito. Napakunot ang noo ni Amara. Ngunit wala siyang oras para mag-isip pa. Ang anino ay papalapit, diretso sa kanya. Sa unang pagkakataon, siya ang target. Napaatras siya, ngunit hindi siya tumakbo. Sa halip, tumayo siya. Hinarap niya ito. Sa kanyang kamay, ang singsing ay kumikislap. At sa kanyang dibdib, may apoy na unti-unting lumalakas. "Hindi ako aatras," mariin niyang wika. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang oras. Ang anino ay nasa harapan niya. Malapit, napakalapit. Ngunit bago ito makagalaw, may pumasok sa isipan ni Amara. Isang alaala. Hindi kanya, kundi ng kanyang ina.
isang labanan, isang sakripisyo, at isang aral. Ang liwanag at dilim ay hindi magkalaban, bulong ng tinig sa kanyang alaala. Sila ay magkabahagi. Biglang nagbukas ang mga mata ni Amara at sa sandaling iyon, naunawaan niya. Hindi niya kailangang sirain ang anino. Kailangan niya itong harapin. Kilala kita, sabi niya sa anino. Napatigil ito, hindi dahil sa takot, kundi sa pagkalito. Ikaw ang bahagi ng mundo na itinago, na itinaboy. Unti-unting nagbago ang galaw ng anino, parang nakikinig. At hindi ka dapat pinabayaan, dugtong niya. Sa kanyang likuran, ang mga katning, ang mga tagapangalaga ay tumigil. Ang tikbalang ay hindi na umatake. Lahat ay nakatingin kay Amara. Dahan-dahan siyang lumapit sa anino. Hindi na siya nanginginig. Hindi na siya umatras. At kung ako ang tulay, sabi niya, ako rin ang magbabalik ng balanse. Itinaas niya ang kanyang kamay. At sa sandaling iyon, ang liwanag mula sa singsing ay hindi sumabog, kundi lumambot, naging banayad, naging paanyaya. Unti-unting umatras ang anino. Hindi ito nawala, ngunit hindi na ito sumugod. Sa halip, naging tahimik ito at sa kauna-unahang pagkakataon, ang dilim ay hindi na nakakatakot, kundi bahagi lamang ng kabuuan. Napabuntong hininga si Amara. At unti-unting bumalik ang galaw ng gubat. Ang hangin ay muling umihip. Ang mga dahon ay kumaluskos. At ang gabi ay muling naging gabi. Ngunit sa gitna ng katahimikan, alam nilang lahat, hindi pa tapos ang laban. Dahil ang anino ay umatras lamang. Hindi ito tuluyang nawala. At ito pa lamang ang simula. Mahina ngunit mabigat na wika ng matanda. Napatingin si Amara sa tikbalang. At sa pagkakataong iyon, hindi na lamang siya nakakita ng tagapagtanggol, kundi isang nilalang na may bahagi sa kanyang kapalaran. At hindi na ako nag-iisa, bulong niya. At sa kanyang puso, alam niyang totoo iyon. Matapos umatras ang anino, unti-unting nagbalik ang katahimikan sa gubat. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi payapa. Ito ay parang pahinga lamang bago ang panibagong unos. Nakatayo si Amara sa gitna ng clearing. Hawak pa rin ng singsing. Habang ang mga tagapangalaga ay isa-isang naglalaho. Tila bumabalik sa mundong kanilang pinanggalingan. Hindi pa sila maaaring manatili ng matagal. Paliwanag ng matanda. Hindi pa ganap na bukas ang pintuan. Napatingin si Amara sa mga liwanag na unti-unting nagiging abo sa hangin. Pero bumalik sila, mahina niyang sabi. Dahil sa akin. Dahil tinanggap mo ang tawag, tugon ng matanda. Tahimik na lumingon si Amara sa tikbalang. Nakatayo ito sa di kalayuan. Ngunit ngayon ay iba na ang tindig nito. Hindi na ito parang isang estrangherong nilalang sa gubat. May dignidad, may bigat, at higit sa lahat, may katahimikang puno ng lakas. Sinabi mong isa siyang hari, wika ni Amara. Tumango ang matanda. Oh, hindi lahat ng tikbalang ay pare-pareho. May mga ligaw, may mga mapanganib, ngunit may iilan na pinili ang tungkulin kaysa kalayaan. Siya, dugtong nito, ang hari ng gubat. Napatingin si Amara sa nilalang. May pangalan ba siya? Tanong niya. Sandaling natahimik ang matanda.
Meron, sagot nito. Ngunit ang tunay na pangalan niya ay hindi binibigkas ng basta-basta. Bakit? Dahil ang pangalan ay may kapangyarihan. Napakunot ang noo ni Amara. Ngunit bago pa siya makapagtanong, kumilos ang tikbalang. Dahan-dahan itong lumapit. Hindi na ito nakakatakot tulad ng dati. Sa halip, tila may kakaibang init sa presensya nito. At sa sandaling huminto ito sa harapan ni Amara, muling nagtagpo ang kanilang mga mata. At kung ikaw ang tulay, bulong ni Amara, ikaw naman ang bantay. Walang salita ang lumabas mula sa nilalang. Ngunit sa kanyang isipan, isang malinaw na tugon ang dumating. At ikaw, ang pinangako. Napahinto si Amara. May kakaibang bigat sa mga salitang iyon. Hindi lamang tungkulin, kundi isang ugnayang hindi niya lubos na maintindihan. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya, mahina. Sa halip na sagutin, bahagyang yumuko ang tikbalang. At sa sandaling iyon, may nagbago. Unti-unting kumislap ang katawan nito. Hindi ito naging ganap na tao. Ngunit ang anyo nito ay bahagyang nagbago. Ang tindig ay naging mas tuwid. Ang anyo ay mas malinaw. At ang mga mata nito ay mas naging malapit. Mas nauunawaan. Napaatras si Amara ng kaunti. Ano yan? Tanong niya. Isang anyo na kaya mong tanggapin. Sagot ng matanda. Hindi niya maaaring iwan ang kanyang tunay na anyo, ngunit maaari siyang lumapit. Hindi makapaniwala si Amara. Sa harapan niya ay hindi na lamang isang nilalang ng alamat, kundi isang presensyang may lalim, may damdamin. At bakit ako? Muli niyang tanong, ngunit ngayon ay mas tahimik, mas personal. Hindi na sumagot ang matanda, dahil ang sagot ay nasa mga mata ng tikbalang. At sa pagkakataong iyon, hindi na niya nakita ang isang halimaw, kundi isang nilalang na matagal nang naghintay. At sa loob ng katahimikan, may isang alaala ang bumalik. Ang dalagang nakita niya sa kanyang mga pangitain. Ang pangakong binitiwan nito. At babalik ka! Napahinga ng malalim si Amara. Hindi ako siya, mahina niyang sabi. Hindi, sagot ng matanda. Ngunit dala mo ang kanyang dugo at ang kanyang pangako. Tahimik ang lahat. At sa gitna ng gabing iyon, unti-unting naunawaan ni Amara ang bigat ng kanyang papel. Hindi lamang siya isang tulay. Hindi lamang siya isang tagapagbalanse. Kundi isang bahagi ng kwentong hindi pa natatapos. Kung ganon, wika niya, hindi ako pwedeng manatili lang dito. Napatingin ang matanda sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Kung may nagising na anino, sagot ni Amara. May iba pa. At kung totoo ang sinasabi mo, na may digmaang naganap noon, maaaring bumalik iyon. Tahimik ang matanda. Ngunit sa kanyang mga mata, may pag-amin. Tama ka, sabi nito. Napatingin si Amara sa tikbalang. Kung ikaw ang hari ng gubat, wika niya, kailangan kitang maintindihan. Sandaling natahimik ang nilalang. At pagkatapos, lumingon ito sa mas malalim na bahagi ng gubat. Parang may ipinapakita. Parang may inaanyayahan. Gusto mong makita, sabi ng matanda, ang tunay niyang mundo.
Hindi nagdalawang isip si Amara. Gusto ko. At sa sandaling iyon, kumilos ang tikbalang. Hindi ito sumugod. Hindi ito umatake. Sa halip, lumakad ito. Dahan-dahan! Papunta sa mas madilim na bahagi ng gubat. At sa likuran nito, sumunod si Amara. Habang papalalim sila, unti-unting nagbabago ang paligid. Ang mga puno ay mas nagiging kakaiba. Ang hangin ay mas mabigat at ang liwanag ng buwan unti-unting nawawala hanggang sa makarating sila sa isang lugar na hindi na maipaliwanag ng karaniwang mata. Isang hangganan. Isang lugar sa pagitan ng dalawang mundo. At dito, bulong ng matanda na hindi na nila namalayang sumunod, nagsisimula ang tunay na panganib. Napahigpit ang hawak ni Amara sa singsing at sa kanyang harapan, ang tikbalang ay huminto. At dahan-dahang lumingon sa kanya at sa pagkakataong iyon, may isang bagay na malinaw. Hindi na siya maaaring umatras dahil ang susunod na hakbang ay magdadala sa kanya sa mundong hindi na niya kayang takasan. Ang lugar na kanilang narating ay hindi na maituturing na bahagi ng karaniwang gubat. Sa unang tingin, tila pareho pa rin. May mga puno, may lupa, may hangin. Ngunit sa masusing pagtingin, malinaw na iba ito. Ang mga dahon ay may kakaibang kislap. Ang lupa ay tila mas malambot at ang hangin ay may dalang malamig na bulong na hindi maintindihan. Ito ang pagitan. Isang lugar na hindi ganap na mundo ng tao. At hindi rin ganap na mundo ng mga nilalang. Huminto ang tikbalang sa harap ni Amara. At sa unang pagkakataon, iniabot nito ang kamay nito. Sandaling nag-alinlangan si Amara. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang ang paghawak na iyon ay hindi simpleng hakbang. Ito ay pagtawid. Kapag hinawakan mo siya, sabi ng matanda mula sa likuran, wala nang babalikan. Napapikit si Amara. Ang baryo, ang sabungan, ang simpleng buhay na minsan niyang kinagisnan. Lahat ng iyon ay tila malayo na ngayon. Parang alaala na unti-unting kumukupas. Ngunit sa harap niya, may mas malalim na katotohanan. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ng tikbalang at nang magdikit ang kanilang balat, nagbago ang lahat. Parang hinigop ang mundo. Ang hangin ay nawala. Ang liwanag ay naglaho. At sa isang iglap, napalitan ang lahat. Nasa ibang lugar na sila. Isang malawak na lupain ang bumungad kay Amara. Hindi ito madilim. Hindi rin maliwanag. Ito ay isang mundo na tila nabubuhay sa sariling ritmo. Ang langit ay may kulay na hindi niya maipaliwanag. Halo ng bughaw, abo at gintong kumikislap. Ang mga puno ay mas matataas, mas malalawak, at tila may sariling paghinga. At sa malayo, may mga anyong gumagalaw. Hindi tao, hindi hayop, mga nilalang na matagal ng bahagi ng alamat. Ang kaharian, bulong ni Amara. Hindi siya sinagot ng matanda dahil hindi na ito sumunod. Napagtanto ni Amara, sila na lamang ng tikbalang ang naroon. At ito ang mundo mo, sabi niya, nakatingin sa nilalang. Bahagyang yumuko ang tikbalang. Sa sandaling iyon, muling nagbago ang anyo nito. Hindi ito naging ganap na tao, ngunit ang tindig nito ay mas naging malinaw,
mas malapit sa kanyang anyo. Ang mga galaw nito ay mas mahinahon, mas kontrolado. At sa kanyang isipan, isang pangalan ang umalingaw-ngaw. Arawan. Napahinto si Amara. Arawan, ulit niya. At sa pagkakataong iyon, tumango ang tikbala. Ito ang kanyang pangalan, ang hari ng gubat, ang bantay ng hangganan. At ako, bulong ni Amara. Ano ang lugar ko dito? Tahimik ang paligid. Ngunit ang sagot ay dumating sa pamamagitan ng isang kakaibang pangyayari. Mula sa lupa, may mga hibla ng liwanag na umangat. Unti-unti nitong pinalibutan si Amara. Hindi ito masakit. Hindi rin ito nakakatakot. Ito ay parang yakap. At sa loob ng liwanag, may naramdaman siya, pagtanggap, pagkilala, at isang tahimik na pagtanggap sa kanyang presensya. Tinanggap ka nila, wika ng tinig ni Arawan sa kanyang isipan. Napatingin si Amara sa kanya. Hindi pa nila ako kilala, sagot niya. Ngunit kilala nila ang dugo mo. Napahinga ng malalim si Amara. At sa sandaling iyon, may naramdaman siyang kakaiba. Hindi lamang siya bisita sa mundong iyon, kundi bahagi. Ngunit bago pa man niya tuluyang maunawaan ang lahat, may isang malakas na alon ng hangin ang dumaan. Biglang nagbago ang paligid. Ang liwanag ay kumupas at ang hangin ay naging malamig. Napalingon si Arawan. Ang kanyang tindig ay agad nagbago. Mula sa kalmado, naging alerto. Ano yon? Tanong ni Amara. Ngunit hindi na niya kailangan ng sagot dahil naramdaman niya rin ang presensyang iyon. Ang parehong presensya na umatake sa kanila kanina, ngunit mas malakas, mas malinaw. At nakasunod siya, mahina niyang sabi. Hindi siya tumigil, sagot ni Arawan. Sa malayo, may isang bahagi ng lupain na unti-unting nagdidilim. Parang may aninong lumalamon sa liwanag. At sa gitna nito, may anyong nabubuo. Hindi na ito basta usok. Hindi na ito basta anino. Ito ay nagkakaroon na ng anyo. At kung dito siya tuluyang mabuo, sabi ni Amara, kinakabahan, ano ang mangyayari? Tahimik si Arawan. Ngunit ang sagot ay ramdam sa hangin. Pagkawasak. Hindi lamang ng mundong ito, kundi pati ng mundo ng tao. Napahigpit ang hawak ni Amara sa kanyang kamay. Kung ganon, mariin niyang wika, hindi natin siya hahayaang matapos. Tumingin si Arawan sa kanya. At sa pagkakataong iyon, may kakaibang paggalang sa kanyang mga mata. Hindi na lamang bilang tagapag-alaga, kundi bilang kapantay. At hindi ka na lamang tulay, wika nito sa kanyang isipan, kundi bahagi na ng laban. Sa malayo, lumakas ang dilim. At sa kauna-unahang pagkakataon, ang tunay na anyo ng kanilang kalaban ay nagsisimulang magpakita. At sa gitna ng kaharian ng mga nilalang, isang digmaang hindi na maaaring iwasan ang unti-unting nagbubukas. Ang hangin sa kaharian ni Arawan ay nag-iba. Kung kanina'y may kakaibang katahimikan at balanse ang lugar, ngayon ay tila may bahid na ng pangamba ang bawat galaw ng paligid. Ang liwanag na bumabalot sa mga puno ay unti-unting kumukupas sa isang bahagi ng lupain.
Parang kinakain ng isang bagay na hindi dapat naroon. Nakatayo si Amara sa gilid ng bahaging iyon. Ramdam ang bigat ng presensyang papalapit. At dito siya tuluyang lilitaw, mahina niyang sabi. Sa kanyang tabi, si Arawan ay hindi gumagalaw. Ngunit ang kanyang tindig ay matatag, handa, at puno ng kapangyarihang matagal nang hindi nagagamit. Hindi siya basta nilalang. Wika nito sa isipan ni Amara. Siya ay labi ng digmaan. Napakunot ang noo ni Amara. Anong ibig mong sabihin? Sandaling natahimik si Arawan. Tila pumipili ng mga salitang hindi pa kailanman binigkas sa mahabang panahon. Noong unang panahon, paliwanag nito, may mga nilalang na hindi pumili ng balanse. Pinili nila ang kapangyarihan kahit kapalit ang pagkawasak. Isa siya sa kanila. Hindi na siya, sagot ni Arawan. Isa na lamang siyang anino ng kung ano siya noon. Napatingin si Amara sa lumalawak na dilim. At sa pagkakataong iyon, nagsimula itong mag-anyong mas malinaw. Unti-unti, mula sa usok at anino, lumitaw ang isang figura, matangkad, payat, at tila binuo mula sa galit at poot. Ang mukha nito ay hindi ganap. Parang patuloy na nagbabago, hindi matukoy kung tao o halimaw. Ngunit ang mga mata nito ay nagliliyab. At siya ang kalaban, bulong ni Amara. Hindi sumagot si Arawan. Dahil alam na nila ang katotohanan, sa sandaling iyon, tumawa ang nilalang. Hindi ito malakas, ngunit sapat upang maramdaman sa buong paligid isang tunog na malamig, hungkag at puno ng panunuya. Sa wakas, wika nito, ang tinig ay hindi malinaw kung saan nagmumula, parang sabay-sabay sa hangin, sa lupa at sa isipan. Ang dugo ng tulay at ang bantay ng hangganan. Napahigpit ang kamao ni Amara. Kilala ka niya, sabi niya. Oo, sagot ni Arawan. At kilala rin kita. Napatingin si Amara sa nilalang. At sino ka? Mariin niyang tanong. Sandaling natahimik ang paligid. At pagkatapos, unti-unting ngumiti ang nilalang. Isang bagay na pinili ninyong kalimutan. Lumakas ang hangin. At sa isang iglap, nasa harapan na nila ang nilalang. Hindi ito gumalaw tulad ng normal na nilalang. Parang lumundag mula sa anino patungo sa realidad. Napaatras si Amara, ngunit agad siyang tumayo ng matatag. Hindi na siya ang dalagang natatakot sa dilim. Kahit sino ka pa, sabi niya, hindi kita hahayaang sirain ang dalawang mundo. Tumawa muli ang nilalang. Dalawang mundo? Ulit nito. Walang dalawang mundo. Isa lamang. At ito'y dapat maging akin. Sa sandaling iyon, sumugod ito. Ngunit hindi ito pisikal na pag-atake. Sa halip, isang alon ng dilim ang sumabog mula sa kanyang katawan. Tumama ito kay Amara. At sa isang iglap, napalibutan siya ng kadiliman. Hindi niya makita si Arawan. Hindi niya marinig ang paligid. Tanging ang kanyang sarili. At dito nagtatapos ang lahat. Bulong ng tinig sa dilim. Napapikit si Amara. Hindi siya gumalaw. Hindi siya sumigaw. Sa halip, naalala niya ang sinabi ng kanyang ina. Ang liwanag at dilim ay hindi magkalaban. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata. At sa gitna ng kadiliman, hindi siya natakot. Kilala kita, sabi niya. Natahimik ang dilim.
Ikaw ang bahagi na itinakwil, ang bahagi na hindi tinanggap. Unti-unting nagbago ang paligid. Parang nakikinig ang dilim. At hindi kita lalabanan. Huminga ng malalim si Amara. Kundi haharap. Sa sandaling iyon, nagliwanag ang singsing. Hindi ito marahas. Hindi ito mapanira. Ito ay banayad. At unti-unting napunit ang dilim. Nagbalik ang mundo. Nakita niyang muli si Arawan na nasa harapan niya. Tila pinipigilan ang paglapit ng nilalang. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa. Lumakad si Amara, papalapit. Sa kabila ng panganib, sa kabila ng takot. At hindi mo kami pag-aari, mariin niyang wika. Napalingon ang nilalang sa kanya. At sa unang pagkakataon, may bakas ng pag-aalinlangan sa mga mata nito. Ikaw, bulong nito, hindi katulad ng iba. Hindi, sagot ni Amara. Dahil hindi ako natatakot sa dilim. Sa kanyang tabi, si Arawan ay muling tumayo ng tuwid. At sa pagkakataong iyon, ang dalawang puwersa ay hindi na magkalaban, kundi magkasama. At sa gitna ng kaharian, ang laban ay umabot sa puntong hindi na maaaring umatras ang alinman sa kanila. Sa gitna ng kaharian ni Arawan, kung saan nagtatagpo ang liwanag at dilim, nakatayo si Amara. Hindi na bilang isang simpleng sabungera, kundi bilang isang nilalang na may dalang kapalaran ng dalawang mundo. Sa kanyang harapan, ang nilalang ng anino ay hindi na lamang isang gumagalaw na dilim. Ngayon, ito ay buo na. May anyo, may tinig, at may malinaw na layunin. At ang layuning iyon ay pag-angkin. Tingnan mo ang sarili mo, wika ng nilalang, malamig at mabigat ang tinig. Hindi ka nakabilang sa kanila. Napahigpit ang kamao ni Amara. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, pinakiramdaman niya ang paligid. Ang kaharian, ang mundo ni Arawan, ay tila nakatingin sa kanya. Ang bawat puno, ang bawat hangin, ang bawat nilalang na hindi niya nakikita ay tila naghihintay sa kanyang magiging desisyon. At hindi rin ako sayo, sagot niya sa huli. Ngumiti ang nilalang. Isang ngiting walang init. Wala kang pagpipilian, sagot nito. Ang mga tulad mo ay hindi nananatili sa pagitan. Kailangan mong pumili. Napatingin si Amara sa kanyang kamay. Ang singsing ay kumikislap, ngunit hindi na ito tulad ng dati. Hindi na lamang ito ilaw. Ito ay parang puso. Buhay. Tumibok. At kasabay nito, may dalawang puwersang humihila sa kanya. Ang isa ay pamilyar, ang baryo, ang sabungan, ang alaala ng kanyang ama, ang simpleng buhay na minsan niyang minahal. At ang isa ay ang kaharian, ang mundo ng kanyang ina, ang presensya ni Arawan, at ang katotohanang hindi na niya maaring takasan. Pumili ka, muling sabi ng nilalang. Napatingin si Amara kay Arawan. Nakatayo ito sa kanyang tabi, tahimik. Hindi siya pinipilit. Hindi siya inuudyukan. Sa halip, hinihintay lamang. At kung hindi ako pumili, tanong niya. Sandaling natahimik ang nilalang. At kung hindi, sagot nito, ako ang pipili para sa'yo. Sa isang iglap, sumabog ang dilim. Isang malakas na alon ang sumugod kay Amara. Ngunit bago pa ito tumama, kumilos si Arawan. Tinanggap niya ang atake. Ang kanyang katawan ay bahagyang umatras, ngunit hindi siya bumagsak.
At hindi kanya hahayaang masaktan, bulong ng nilalang. Napatingin si Amara kay Arawan at sa sandaling iyon, may isang malinaw na katotohanan siyang nakita. Hindi ito tungkulin lamang, hindi ito simpleng pangako. Ito ay pagpili. Hindi siya pinilit ni Arawan, hindi siya kinontrol. Pinrotektahan lamang siya nito kahit walang kasiguraduhan. At ikaw? Tanong ni Amara sa nilalang. Ano ang ibinibigay mo? Tahimik ang paligid. At kapangyarihan, sagot nito. Isang mundong ikaw ang maghahari. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na nag-alinlangan si Amara. Hindi ko kailangan ng mundong akin lang, sabi niya. At dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay. Ang singsing ay muling nagliwanag. Ngunit ngayon, mas malakas, mas buo. At hindi ako pipili ng isa lamang, dugtong niya. Dahil ako ang tulay, sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Ang liwanag at dilim ay hindi na nagbanggaan. Sa halip, nagsimulang magsanib, hindi bilang pagkawasak, kundi bilang balanse. Napaatras ang nilalang. Sa kauna-unahang pagkakataon, may bakas ng takot sa kanyang anyo. Hindi ito maaari, bulong nito. Ngunit huli na. Sa likod ni Amara, muling lumitaw ang mga tagapangalaga. Sa kanyang harapan, si Arawan ay tumindig, hindi bilang mandirigma lamang, kundi bilang hari. At sa gitna nila, si Amara, ang tulay, ang tagapagbalanse. At ito ang pipiliin ko, mariin niyang wika. Sa isang iglap, isang malakas na liwanag ang sumabog mula sa kanyang katawan. Hindi ito sumira. Hindi ito nanakit. Sa halip, ito ay nagbalanse. Ang dilim ay hindi nawala. Ngunit ito ay humupa. Ang anyo ng nilalang ay unti-unting nabasag. Hindi sa karahasan, kundi sa pagtanggap. At sa huling sandali, isang tahimik na tinig ang umalingaw-ngaw. Kung ganun, hindi pa tapos. At ito ay naglaho. Hindi tuluyang nawasak, kundi naibalik sa kung saan ito nararapat. Unti-unting bumalik ang katahimikan. Ang kaharian ay muling nagliwanag. At ang hangin ay muling huminga. Napabuntong hininga si Amara. Tapos na. Sa ngayon. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang wakas. Dahan-dahan siyang lumingon kay Arawan. At sa pagkakataong iyon, hindi na sila estranghero. Hindi na rin lamang magkaalyado, kundi magkatuwang. At ano na ngayon? Tanong niya. Tahimik si Arawan. Ngunit sa kanyang isipan, isang malinaw na sagot ang dumating. Ngayon, magsisimula ang bagong panahon. Napatingin si Amara sa malayo. Sa pagitan ng dalawang mundo, may bagong balanse na nabuo. At sa gitna nito, siya, hindi na lamang dalagang sabungera, kundi isang nilalang na may dalawang mundo sa kanyang puso. At sa kwentong iyon, ang pag-ibig, ang tungkulin at ang kapalaran ay nagtagpo. Ngunit sa kaibuturan ng katahimikan, may isang bagay pa ring naghihintay. Isang lihim, isang pagbabalik, at isang kwentong hindi pa ganap na nagtatapos. Lumipas ang mga araw na tila walang sukat. Sa pagitan ng dalawang mundo, unti-unting naghilom ang sugat na iniwan ng digmaan. Ang kaharian ni Arawan
ay muling nagkaroon ng katahimikan. Hindi perpekto, ngunit sapat upang muling huminga ang bawat nilalang na matagal nang naghintay ng balanse. At sa mundo ng tao, ang baryo ay nagpatuloy. Ang sabungan ay muling napuno ng sigawan at sigla. Ang mga tao ay bumalik sa kanilang pang-araw-araw na buhay, tila walang nagbago. Ngunit may isang bagay na kulang. Si Amara. May mga nagsasabing umalis siya. May mga nagsasabing nawala. At may ilan na naniniwalang siya'y kinuha ng gubat. Ngunit ang katotohanan ay mas malalim kaysa sa alinmang haka-haka. Sa ilalim ng parehong punong balete, kung saan nagsimula ang lahat, nakatayo si Amara. Tahimik, matatag, ngunit hindi na siya ang dati. Sa kanyang mga mata, makikita ang dalawang mundong kanyang pinagsisilbihan. Sa kanyang puso, ang dalawang mundong kanyang pinili. Hindi niya iniwan ang mundo ng tao, ngunit hindi na rin siya lubos na bahagi nito. Isa siyang bantay, isang tulay na hindi kailanman maaaring mawala. At dito ka na, wika niya sa sarili. Mula sa likuran, may mga yabag. Hindi na niya kailangang lumingon. Kilala niya kung sino iyon. Arawan, mahina niyang tawag. Huminto ang mga yabag sa kanyang likuran. At sa kanyang isipan, isang pamilyar na tinig ang sumagot. Hindi ka nagbago. Bahagyang ngumiti si Amara. Hindi rin ikaw. Dahan-dahan siyang lumingon. At sa pagkakataong iyon, hindi na niya nakita ang isang nilalang na kinatatakutan, kundi isang kasama, isang hari, at isang bahagi ng kanyang kwento. Natapos na ba ang lahat? Tanong niya. Sandaling natahimik si Arawan. At walang katapusan ang bantay, sagot nito. Napatingin si Amara sa malayo. Sa pagitan ng mga puno, may liwanag at may anino. Magkasama. Hindi naglalaban. Hindi nagtatago. Kundi magkabahagi. At iyon ang tama, sabi niya. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa punong balete at hinawakan niya ito tulad ng ginawa niya noon. Ngunit ngayon, hindi na siya naghahanap ng sagot. Dahil siya na mismo ang sagot. Sa kanyang likuran, si Arawan ay nanatiling tahimik. Ngunit sa kanyang presensya, may isang bagay na malinaw. Hindi siya nag-iisa. At kailanman, hindi na siya magiging mag-isa. Kung ito ang kapalaran ko, bulong ni Amara, tatanggapin ko. At kung ito ang laban ko, bahagya siyang napangiti. Hindi ako aatras. Sa sandaling iyon, isang banayad na hangin ang dumaan. At sa pagitan ng liwanag at dilim, isang bagong kwento ang isinilang. Hindi tungkol sa takot. Hindi tungkol sa digmaan. Kundi tungkol sa balanse. Sa pangako. At sa pag-ibig na hindi kailanman kailangang ipaglaban. Dahil ito'y pinili. Tahimik na nagsara ang gabi. At sa ilalim ng punong balete, ang tulay ay nanatiling nakatayo. Handa, matatag, at walang hanggan. Wakas.